Kapayapaan mga pamana? Mga bata, may tanong ako. Naranasan niyo na bang magkasakit ng matagal? Sino ang nilalapitan ninyo kapag kayo ay may sakit o problema? Si nanay ba? Si tatay? O ang Diyos? Meron kasing isang babae sa Biblia na matagal nang may sakit. Ginawa na niya ang lahat pero hindi pa rin siya gumaling. Hanggang sa marinig niya ang tungkol kay Jesus. Sa tingin niyo, ano kaya ang nangyari nang lumapit siya kay Jesus? Alamin natin yan sa kwentong namagatang Pinagaling ni Jesus ang Babae mula sa Marcos, Kabanata 5, talata 25 hanggang 34. May isang babae na 12 taon nang may sakit at palaging dinurgo. Marami na siyang pinuntahang mga manggagamot at naubos na ang kanyang pera. Pero hindi pa rin siya gumaling. Isang araw, narinig ng babae ang tungkol kay Jesus. Alam niyang maraming taong gumaling dahil sa kanya. Kaya lumapit siya sa likod ng maraming tao at hinawakan niya ang damit ni Jesus. Sabi ng babae sa kanyang sarili, "Kung mahawakan ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Kaya pagkahipo niya, agad siyang gumaling. Tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang maayos na ang kanyang katawan. Pero napansin ito ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya tinanong niya ang mga tao, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sabi naman ng mga alagad, "Panginoon, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Paano ninyo malalaman kung sino ang humipo?" Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." At dyan nagtatapos ang ating kwento. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutuhan. Una, mahalaga na ating isaisip parati ang faith o pananampalataya at hope o pag-asa, kahit na tayo ay bata pa lamang. Ang mga bagay na ito ang mas magpapalapit sa atin sa Panginoon. Kung tayo ay magtitiwala kay Jesus, tayo ay matutulungan at pagpapalain niya ng higit pa sa ating inaasahan. Kaya tandaan na ang pananampalataya ay nagbibigay lakas, pag-asa at kagalingan sa ating buhay. Pangalawa, magtiwala sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon. Ang babae ay matagal nang may sakit. Marami na siyang sinubukan pero hindi siya gumaling. Kahit ganon, hindi siya sumuko, naniniwala pa rin siya na kaya siyang pagalingin ng Diyos. Halimbawa, kapag may sakit ka at matagal kang gumaling, huwag agad mawalan ng pag-asa. Patuloy kang manalangin at magtiwala na tutulungan ka ng Diyos sa tamang oras. Pangatlo, si Jesus ang nagbibigay ng kagalingan at kapayapaan. Pinagaling ni Jesus ang babae hindi lang sa kanyang sakit, kundi pati sa kanyang takot. Naramdaman ng babae ang kagalingan at kapanatagan ng loob. Kapag lumapit tayo kay Jesus, gumagaan ang ating pakiramdam dahil binibigyan niya tayo ng lakas at kapayapaan sa puso. Halimbawa, kapag may kinatatakutan ka o kinakabahan ka sa pagsusulit o pagtetest o pag-e-exam, manalangin ka sa Diyos. Siya ang magbibigay sa iyo ng tapang at kapanatagan ng loob. Faithful hands o mapanampalatayahing mga kamay. Layunin ng activity na ito na maipakita ng mga bata kung paano nila ipinapakita ang pananampalataya.
Una, sa loob ng palad, ipasulat ang pananampalataya ko kay Jesus. Ikalawa, sa bawat daliri, ipasulat o ipadrawing kung paano nila ipinapakita ang pananampalataya tulad ng pananalangin o kaya naman pagtulong sa iba or pakikinig sa pagkakatipong pamana or pagpapatawad or pagiging mabuti sa kapwa at iba pa. Ikatlo, ipasa sa guro ang activity na ito pagkatapos na ito ay magawa. Ang ating memory verse sa araw na ito ay, "Now faith is the confidence of things hoped for, the evidence of things not seen." Hebrews chapter 11 verse 1. Hanggang dito na lang muna mga pamana. Lagi tayong sumampalataya sa Diyos ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa!